Saan naitala ang pinakamalamig na temperatura sa Pilipinas? Ang climate change, ang altitude o taas ng isang lugar mula sa antas ng dagat, ang mga pag-ulan at bagyo, pag-ikot ng hanging habagat at amihan, ang temperatura ng karagatan, at ang lokasyon ng isang lugar ay ilan lamang sa mga posibleng salik kung bakit merong malalamig na lugar sa isang bansang tropikal gaya ng Pilipinas. Saan-saan nga ba matatagpuan ang malalamig na lugar sa ating bansa? 10 sa pinakamalalamig na lugar sa Pilipinas, Part 2. Yan ang ating aalamin. Pang-10, Baryo Kapatagan sa Digos City. Ang Baryo Kapatagan sa Digos City ay kilala sa malamig na klima nito. Ang temperatura dito ay maaaring bumaba sa 20 degrees Celsius, kaya't maaari itong maging isang maaliwalas na destinasyon para sa mga naghahanap ng malamig na lugar. Kilala bilang pinakamataas na bundok sa Pilipinas, malapit ang Baryo Kapatagan sa Mount Apo. Maganda itong destinasyon para sa hiking at pag-akyat ng bundok. Sa bisa ng Republic Act 6210, nabuo bilang isang baryo ang dating Barangay Kapatagan na nakatayo sa loob ng Mount Apo Natural Park, partikular sa eastern section ng bundok. Sa taas na 1,160 meters above sea level, matatagpuan sa Kapatagan ang Marower Springs na nag-aalok ng dalawang uri ng tubig. Ang hot spring na nagbibigay ng mainit na ginhawa sa malamig na temperatura at cold spring na nagbibigay ng malamig na adrenaline rush para sa mga taong extreme challenge ang hanap. Pang-9, Kidapawan City sa North Cotabato. Isa sa mga sikat na atraksyon at major tourist destination ang lungsod ng Kidapawan sa probinsya ng North Cotabato. Ang lugar na ito ay nakatayo mismo sa paanan ng Mount Apo. Ang Kidapawan ay galing sa mga salitang tida o spring at pawan o highland, kaya naman ang lungsod ay tinaguriang a spring in the highland. Maraming lugar sa lungsod ang nasa mataas na altitude, kaya perfect itong pasyalan tuwing summer season dahil sa malamig nitong klima. Kung gusto nyo naman ng adventure, maaari nyong akyatin ang Mount Apo papunta sa Lake Agco na nag-o-offer ng hot springs at sulfuric steam. Maghanda na lang ng jacket at ekstrang damit dahil tiyak na malamig ang pag-akyat sa paanan ng bundok. Pang-8, Maliko, Pangasinan. Isang bulubunduking lugar sa hangganan ng Nueva Vizcaya at Pangasinan sa Hilagang Luzon. Bilang isang ancestral domain, ang inyong atensyon ay mapupunta sa mga natural na atraksyon sa Maliko Viewpoint. Ang ilang trail ng Japanese foxholes o tunnels, mga talon na kayang lakarin at iba pang trails para sa hiking at trekking habang ine-enjoy ang malamig nitong klima. Sa taas na 1,300 meters mula sa antas ng dagat, ang klima dito ay sariwa ng gaya sa Baguio. Balot ng makakapal na ulap at hamog ang lugar. Mainam na maghanap ng masusuot na sweater sa oras na bumaba pa ang temperatura, lalo na sa gabi. Pang-7, Malaybalay City, Bukidnon. The summer capital of Mindanao. Isa ang lungsod ng Malaybalay, Bukidnon sa mga destinasyong dapat bisitahin. Kilala bilang City in a Forest at Summer Capital of Mindanao. Ang lungsod ay nasa pugad ng Bukidnon Province at daanan patungo sa mga lungsod ng Davao at Cotabato. Sa kanluran nito matatagpuan ang Mount Tilangkad na isa sa mga dahilan ng malamig na klima nito sa buong taon kung ikukumpara sa ibang lugar sa Bukidnon. Malakas ang ulan dito tuwing Mayo hanggang Oktubre, kaya naman hitik sa mga gulay at tanim na bulaklak ang rehiyon. Sa pamamasyal, maaaring bisitahin ang Kaamulan Park, ang lugar ng taunang Kaamulan Festival at kinaroroonan ng Provincial Capitol Building. Ang parke ay napapalibutan ng matataas na puno ng pines sa mga banayad na talampas ng Bukidnon. Maraming tribal na bahay ang itinayo sa mataas na lugar, kaya dito maaaring mag-relax sa mga turista habang nakatanaw sa mga bundok at mayayabong na bulaklak. Pang-6, Lake Cebu, South Cotabato. Binansagang summer capital of Southern Mindanao ang Lake Cebu na matatagpuan sa probinsya ng South Cotabato sa Mindanao. Perfect itong lugar para sa mga bisita na mahilig mag-relax at mag-unwind sa malamig nitong klima. Sa estimated nitong taas na 1,000 meters above sea level, ang temperatura sa Lake Cebu ay may kukumpara sa temperatura ng Tagaytay City na naglalaro sa pagitan ng 20 hanggang 25 degrees Celsius. Mula sa General Santos, mararating ang Lake Cebu sa loob ng 2 hanggang 3 oras at mae-enjoy ng lahat ang payapa at ideal fishing town na isa ring ancestral domain ng indigenous Tiboli tribe. Pang-5,
Barangay Bucari, Leon, Iloilo. Hindi lamang matatagpuan sa pusod ng Iloilo ang mga magagandang atraksyon sa Panay Island. May mga nakatago ring hiwaga sa isang rural barangay sa bayan ng Leon sa Iloilo. Ito ang Barangay Bucari, na kilala ring Summer Capital of Iloilo or Little Baguio of Iloilo. Unang bubungad sa mga turista ang malamig na klima dala ng 5,000 hectares ng pine trees sa Bucari Pine Forest na dating mine site ng isang reforestation project. Hindi kumpleto ang karanasan sa Bucari kapag hindi naakyat ang Mount Mansiga at marating ang Mansiga View Deck. 30 to 40 minutes lamang ang gugugulin upang makarating sa Mansiga, kung saan mas maa-appreciate ng mga turista ang kagandahan ng kalikasan. Mas maganda na umakyat sa madaling araw upang masaksihan ang nakakabighaning sunrise. Pagkatapos ng pag-akyat, magpalamig sa pamamagitan ng pagtalon sa mga talon sa Sitio Kamandag at pagpitas ng mga strawberries sa Strawberry Farm. Bagamat nasa 765 meters lang ang taas ng Bucari, ang makapal at malusog nitong kagubatan at matayog na kabundukan ang nagbibigay ng malamig nitong klima. Pang-apat, Claveria Misamis Oriental. Kilala sa kanyang malamig na klima at magagandang tanawin ang Claveria sa Misamis Oriental. Ang klima dito ay malamig at maalinsangan na naglalaro sa 20 hanggang 22 degrees Celsius dahil sa mataas na altitude nito at ang malawak na kagubatan na bumabalot sa lugar. Ang malamig na hangin mula sa mga bundok sa paligid ay nagdadala ng sariwang simoy sa lugar. Para sa mga nagnanais maging kaisa ng kalikasan, perfect pasyalan ang Claveria View Deck. Ito ay isang magandang lugar para sa mga gustong mag-relax at mag-enjoy ng kahanga-hangang tanawin. Samantala, ang kagubatan ng Sumilaw ay isa sa mga pangunahing natural na yaman ng Claveria na nag-aalok ng hiking trails kung saan makakakita ng iba't ibang klase ng halaman at hayop na endemic sa lugar. Pangatlo, Marawi City, Lanao del Sur. Tuwing taglamig, lalo na tuwing Pebrero, ang klima sa Marawi ay umaabot ng 18 hanggang 27 degrees Celsius. Hindi lang ito kilala bilang ground zero ng nakaraang digmaan dahil ang Marawi rin ang tinaguriang summer capital of the South. Ang Lake Lanao na siyang pinakamataas na lugar sa Marawi City ay nasa taas na aabot na 2,300 feet, samantalang ang mismong lungsod ay nasa taas na 700 meters. Swak ang malamig at kaaya-ayang simoy ng hangin para sa mga turistang nagbabalak mamasyal sa Islamic City habang naglilibot sa mga cultural heritage sites ng lugar at nakikihalubilo sa mga kapatid nating Maranao. Pangalawa, Mount Amuyao, Barlig Mountain Province. Walang umaayaw sa Amuyao. Ito ang tagline ng mga turista tuwing bibisitahin nila ang isa sa mga bundok ng Cordillera, ang Mount Amuyao. Sa taas nitong 2,862 meters above sea level, ito ang panlimang pinakamataas na bundok sa Luzon. Ito rin ay bahagi ng top 20 highest mountain in the Philippines na matatagpuan sa bayan ng Barlig sa Mountain Province. Itinuturing na isa sa pinakamahirap na trail ang pag-akyat sa bundok na ito, lalo na kung maulan. Napapalibutan ng pine trees at moss ang bundok na siyang nagbibigay ng malahardin nitong itsura. Pag-akyat sa tuktok, hindi lang hamog at malalamig na hangin ang babati sa mga turista, kundi pati na rin ang mga kabahayan sa kapatagan, ang rice terraces nito, at ang 360-degree view ng mga bulubundukin sa Ifugao, Isabela, Cagayan at Nueva Vizcaya. At una, Mount Pulag sa Cordillera. Ang nasa huli ng listahan at ang pinakamalamig sa lahat ng mga nabanggit na lugar ay ang Mount Pulag sa Benguet, na pinakamataas na bundok sa Luzon sa taas nitong 2,922 meters above sea level. Matatagpuan ang Mount Pulag at mga balot na mga residente nito, partikular ang patok na pasyalang Mount Pulag National Park mula sa pasaling Ilocos Norte hanggang Cordillera. Ang tuktok ng Mount Pulag ay natatakpan ng damo at mga halamang dwarf bamboo. Sa mas mababang altitudes, ang gilid ng bundok ay may makapal na kagubatan na nababalot ng ulap at puno ng pako at lumot. Sa ibaba nito ay ang pine forest na tumutubo sa matarik at bato-bato nitong gilid. Talon, ilog at maliliit na lawa ay matatagpuan din sa lugar. Samantala, ang parke ay malaking tahanan ng iba't ibang flora at fauna, kung saan marami sa mga ito ay sa Mount Pulag lamang matatagpuan. Ang wildlife nito ay kinabibilangan ng mga mammals na nanganganib ng mawala tulad ng Philippine brown deer, Northern Luzon giant cloud rat, at Luzon pygmy fruit bat. Alin sa mga nabanggit ang napuntahan mo na? I-share mo naman ang iyong experience. At para sa'yo, ano ang pinakamalamig na lugar sa Pilipinas? I-komento mo naman ito sa ibaba. Kung hindi mo pa napanood ang part 1 ng 10 pinakamalamig na lugar sa Pilipinas, nasa description ang link.
Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!